Welcome! Tapos na ang celebrations, pero maligayang Pasko pa rin at manigong bagong taon mula sa Helsinki, Finland. Wala tayong uploads nitong Pasko at bagong taon mismo, pero ilabas na natin ang ating mga naipong videos at pictures. Salamat po sa pagsubaybay ng Kunay Gaya Vlogs. December hanggang January po itong ating videos, sceneries ng winter. Ilang araw na rin na natunaw yung snow na dumating nung December, early December or mid. Tapos, nag-snow na ulit. Nakita ko kasi yung upload natin na first snowfall 1 month ago now. Ganun po pala yun. Yung winter nila hindi pare-pareho na malakas ang snow. Minsan, konti lang, tapos matutunaw, tapos babalik na naman. Pwedeng hanggang April minsan may ganon. Yan, kumusta ang pa-foods nitong holidays? Ito po ay shared sa workplace ng Generous Friends. Sel roti po ang tawag dyan ng ating Nepalese friend. May hawig siya, kalasa at kasing amoy ng tinudok sa Pilipinas. O diba, magkaibang bansa pero may common. Asia kasi. May natututunan sa foods. Pasilip naman, finiture ang baon ng friend. Pumasok siya ng afternoon shift, kami naman morning. Pero kami mga morning, kinain namin yung baon niya. Char! May dala na nga siyang cake, ube cake. May dala pa siyang mga salad, yung macaroni, yung fruit salad, may pasta pa. Mga patay gutom kaming galing morning shift. Char, nakikain talaga sa baon. Pinagkasundoan kasing magdala ng mga baon, kaso hindi kami nakadala. Duty kasi ng previous day talagang pit ka, 7 to 8. 7 sa umaga, 8 ng gabi. Tapos na nga ang New Year, may pahabol pang regalo ang ating prize mula kay 3M Fiesta, Pinay Catering Service dito sa Helsinki, Finland. Hopya at may kitchenware pa, isa siyang mixer, hindi na nakunan. Napanalunan sa kanyang raffle. Link in description po pang promote ng small business. Ayun po, featured foods natin, mga Pinoy foods mostly. Mga hinahanda ng mga Pinoy kahit nag-abroad na, Pinoy foods pa rin. Grateful sa mga namigay ng regalo. Thank you so much. Pandagdag gamit, pagkain ngayong holidays. Nagulat ako pagpasok ko ng New Year, may nagdala ng mga bilog, o diba? Kasi previous day lang kinukwento ko sa kanya. Sa Pilipinas kasi may mga handang bilog na prutas. Ayun, bigla siyang nagdala the next day, foreign po siya. Oo, foreign. Hindi rin siya taga Finland, pero dito rin siya nagtatrabaho. Hindi po kami lumabas para manood ng fireworks. Kaya itong video natin ang nakita lang natin sa kalsada, nakiki-New Year. Food feature ulit ang ating kapamilya na bumisita sa Manila ng kanyang mga kamag-anak. O diba, street foods, nakakamiss. Ito, bisita sa bagong apartment ni na Kuya sa Lahti. Mayroon kaming baong leftovers mula sa kainan. Saan yung kainan? Dito po sa Hämeenlinna na nag-meet kami, mga 15 kaming lahat, mostly mga Pinoys. 1 year to 10 years na kami dito sa Finland, yung grupo namin. Ayan, modified na potluck po. Yung iba niluto na sa bahay at dinala na lang doon sa venue. Yung iba doon na nagluto para nitong grill. At may mga hindi kumakain ng baboy, kaya ang samgyeopsal natin ay beef. Yan, pasilip sa handa ng iba kanilang mga dinala sa kainan. May nagdala pa ng onigiri na instant. Hindi ko po mabasa yung kanji, kaya Google Translate na lang. Yung friend mong nag-aral daw ng Japanese pero hindi masyadong makabasa ng Chinese characters. Yun, ang masarap na specialty ng friends, buko pandan. Yung pandan mix ay galing pa sa Pilipinas, binabaon kapag nagbabalik bayan. Yung maganda naman dito, malamig kasi winter, kaya yung buong bandehado, yung buong lalagyan, nilalabas doon sa balcony, iniiwan doon overnight o maghapon. Tapos matigas na siya. Tawag namin extension ng ref sa labas kasi nga malamig winter. Yan, yung exchange gift namin in order sa points ng aming parlor games. Pinakamataas ang point, siya yung unang mamimili ng regalo. Tapos in order na ng points niyo kung sino yung susunod na kukuha ng regalo. Ikaw mamimili kung anong gusto mong kunin. Basta wag mo lang kunin yung regalo na dinala mo. Yan, palabok, special. Part ng aming parlor games, parang modified na trip to Jerusalem. Grab the candy, pero walang candy, kaya yung chocolate na lang nandyan sa lamesa.
Classic pansit, niluto na namin to sa bahay bago dalhin sa Hamenlin na. Itong mga bihon at yung kanton galing siya sa Thai store pero imported from Philippines. Adobong hindi nawawala. Sa grupo namin may nagdala rin ng rice cooker para sa kanin. Anong entry ng tita mo? Caldereta. 2 nights po kami dun sa venue kaya lahat ng foods dyan shared ng 15 na tao. Mainly Pinoys yung nasa grupo pero may mga Finnish din. Siyempre, kanya-kanyang foods din naman dyan. May nagdala ng Finnish food, may nagdala ng drinks, ng cookies, biscuits, breads, ganun kung hindi sila magluluto. Wala namang pilitan. Maustek ako. Nakalimutan ko yung isang tawag niya, pero yung isang Finnish yung nagdala dyan. Nagulat ako, mas masarap siya kaysa dun sa mga na-try ko dun sa dati naming workplace sa mga elderly. Siyempre, nabiyak na ang niyog para sa buko pandan. Hindi na po buko kasi walang buko. Rare kang makakita ng fresh buko dito na imported from Asia at mahal din siya pag fresh, hindi yung frozen. May nagdala rin ng mangga, alamang bagoong. Yung variety nito parang apple mango sa atin. Ito, bigay ng Pinoy friends sa work nung Pasko, malagkit, kakanin. Oo, nagtrabaho din kasi kami nung Pasko. Racy, puro pagkain nila kapag Pasko dito sa Finland, lugaw gawa sa bigas. Boiled po siya sa gatas, nasobrahan namin ng bigas, or first time namin nung kasama ko. Yung bigas na gamit dito, yung mataba at short pang puro talaga pang porridge siya, hindi yung regular na bigas natin na pang kanin. Kasi sanay ako sa lugaw, yung arroz caldo lang, char! Ayun sa work yun, pero personally, yung handa namin sa Pasko sa bahay ay pansit. Simple lang, pero classic. Classic pansit, luto ng asawa. Ayan, ano pong mga paborito niyong pagkain, handa nitong Pasko at bagong taon? Lagay sa comments. Habol, mga bigay na chocolates, biscuits sa workplace, may mga tinapay, chocolate hindi nawawala. Ayan, happy holidays!